ang patama ba, nagsimula kami sa 12. Pagkalipas ng mga ilang panahon, nagkaroon kami ng 42, 55 hanggang sa 178 ngayon ng mga manggagawa kami. Noong una kami, nagsimula ang aming produkto sa sariling produkto ng pamilya namin, ang lace, ang step-in. Ang Protect Asia ay nakatambal namin sa isang produkto namin, ang Good Sustansya, kasama ang UNDP, WIAPI, Women Brotherhood of the Philippines, at ang patama ba, yun ang home base. Dito kami nakakuha ng 300,000 na ginamit namin sa pag-training ng mga Good Sustansya. Noong unang taon, ang aming center ay nakatayo lang kami sa isang payong na maliit. Nakabitin ng mga tsinelas at ilang doormat. Nung makakuha kami ng mga pondo, umunlad kami ng kaunti, nakakuha kami ng isang malaking tent na solicit namin sa mga kandidato. Sumunod, pagkaraan nun, nakasulisit kami ulit na isang medyo malaki na nakapagpagawa na kami ng ganito, ng yero. Nung makita namin na talagang kami pag-unlad at kumikita na kami ng kaunti, nagsimula na kami magkaroon ng scholarship na binibigay namin sa mga anak ng aming member na active. Nakita ng Balingasa, kapitan, na umuunlad ang aming samahan dito, ay nagkaroon sila ng idea na ipagamit sa amin ang disaster area. Sa disaster area, nandun ang aming opisina at sa taas nandun ang aming tahian. Doon lahat ginagawa ang aming mga produkto. Pagkatapos dinadala dito sa aming center, ako naman yung bahalang magbenta. Sa ngayon, ang takbo ng aming programa, medyo maganda ang aming plan. Kaya lang, yung mga ibang produkto namin, dala nga ng globalisasyon, naiipektuhan yung ibang paninda. Dahil halimbawa ng mga tsinelas, maraming murang tsinelas na dumadating, hindi kagaya ng tsinelas natin. Pero ganun pa man, hindi rin kami sumusuko sa paghinto ng aming mga product kasi diyan kami kumukuha ng pang-araw-araw namin panggamit dito sa aming organisasyon saka sa pamilya namin. Kung hindi sa patama ba, wala silang extra income na tulong sa kanilang kita ng asawa at higit sa lahat sila ay hindi dating nakikisalamuha sa mga tao na humaharap. Ngayon, sanay na sila, nakabili sila ng mga sariling gamit sa kita nila sa pananahi. Nadakakilala nila sa kanila bilang isang babae na kagaya noon na wala silang karapatang lumabas, makisalamuha. Ngayon, alam na nila na ipinaglalaban nila yung karapatan nila bilang kababae. At iba pa, mataas na ang boses nila ngayon, para bang mayroon na silang lakas na magsalita dahil kumikita na rin sila. At maging sa takbo ng kanilang pamilya, natuto na sila sa mga family planning, tapos yung mga yung sa pagbinubugbog na sila, alam na nila yung karapatan nila, lalo na sa sex, pagkaayaw nila sa gabi, nasasabi nila na hindi sila yung talagang pag-aari ng lalaki, kaya yung karapatan nila bilang sila huwag yung kanilang katawan, nandun na. At yung araw, wala silang ibinibigay na porsyento para sa sarili nila na, halimbawa, ito itatabi ko para makabili man lang ako ng puro sa anak. Pero ngayon, unting-unting natututuan nila na dapat naman mayroon silang kaunting natitira para sa sarili nila.